I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos. Ito alam niyo naman po natin pagdating sa ganitong mga klaseng mga balita, nako, asahan niyo po walang natutukhang. No? Sabi po dito ng TV Patrol, guys, bukod sa nasamsam na 18.7 milyon halaga na hinihinalang, hindi ko nababanggitin mga kababayan, ayan, naaresto rin ng 4 na high value individuals ng mga otoridad sa magkahiwalay na bypass operation sa Zamboanga City at Lanao del Norte. Naku, laki 18.7 milyon. Agay. Short lang natin basahin. Ang pinaka-importante dito yung halaga at kung ano pong subject ang pinag-usapan dito, which is ang alam nyo na, ang bawal na gamot mga kababayan. Sabi po dito PNP, i-highlight natin ng konti sa baba. PNP and DEG nakasabat ng 18.7 milyon ng alam nyo na, sa magkahiwalay na operasyon sa Zamboanga City, Lanao del Norte. Agay. Today is August 19, 2025. Diba? Sabi sa inyo, basta Marcos ang umupo, sigurado yan. Walang natutukhang. Diba? Alam nyo naman, dito lang ng iba, maraming natukhang. Actually, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., sa totoo lang, parang siya po yung naglilinis na ng na bawal na gamot doon sa pangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabi niya after 6 months mawawala yung mga bawal na kontrabando, pero hindi po nangyari, lalong lumala. Bakit? Kasi nag-ooperate naman sila ng tahimik kumbaga pailalim di ba? Ating Pangulong Digong ay protector ng mga druglord. Totoo po yun. Siya pong nagsabi noon. So dahil diyan mga kababayan, ito pa, pinakita ko lang sa inyo yung pinaka parang tawas lang Ito pa, mas matindi ito. Sabi naman dito mga kababayan, tingnan, nakumpiska ng mga otoridad ang 16 pakiti ng chungke na dahon na may halaga ng 22.6 milyon mula sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3. M-Goes. Hindi kayo naloka. Ayan, diyan nakalagay mga kababayan sa sa bagahe. Diyan nakalagay yung yung pinaka dito po nakalagay yung chungki na ginagamit ni Nadia Montenegro. But then, speaking of Nadia Montenegro, mga kababayan, siya po ay nag-resign. Di ba? So dahil dito mga bes, matindi ito talaga. Hindi ko pinapakita sa inyo ang mismong hindi ko na ipakita sa inyo yung laman niyan kasi masilan si YouTube mga kababayan, pero bahagya lang, kulay dilaw po yan. Ayan yan BOC na iya, ayan. Ayan see? Anong araw yan? Tingnan natin. Ito mga kababayan ay courtesy po ng ABS-CBN News. Nung I think August 16 or 15, 2025. Okay? 4 days ago. Hindi ko na po basahin ng mas mahaba kasi mahaba ito. Ito pa mga kababayan. Ito pa, mas matindi ito mga kababayan 7 hours ago. Courtesy po ng Bureau of Custom ito. August 19, 2025. BOC News Today. BOC NAIA seized 47 million worth of. Alam nyo na mga kababayan the Bureau of Custom Ninoy Aquino International Airport, BOC NAIA, intercepted 7,005 grams of suspected methamphetamine, agay, hydrochloride, or alam nyo na,
during an operation of NAIA Terminal 3 on August 16. Oh, nung 16 nga, 2025. Agay! Oh, kailan? Ngayong araw lang ipinablis, ano? Check lagi at check in luggage belonging to the South African passenger. Agay! Oh, akala nyo ha? Ay, hindi lang po lokal ha? Pati banyaga. Nako! Madagdagan na naman yung nasa kulungan ng mga banyagang nahuhuli nung nakaraang mga taon pa. At check luggage belong to the South African passenger underwent non-intrusive inspection which revealed a suspicious image suggesting possible concealment of illegal na. Alam nyo na, mga kababayan. Subsequent physical examination confirmed the discovery of the 7,005 grams of, alam nyo na, value at 634 million. Woo! The operation was conducted in coordination with the Philippines Drug Enforcement Agency, which is ang PDEA, and the NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Ayan o. The suspect will face charges for the violation of Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. And Republic Act number 10863 or the Custom Modernization and Tariff Act CMTA. Agay. Ayan o. Sabi po dito, line with the President Ferdinand Marcos Jr. directive to the safeguard communities from the proliferation of illegal, alam nyo na, BOC Commissioner Ariel F. Nepomuceno said this operation reflect our firm resolve to prevent illicit substances from the entering the country and to protect the public from their harmful impact. Sabi dito mga kababayan, under the leadership of District Collector Alexander Y. Lumentad, the BOC NAIA reaffirm its vigilance against attempt to use international gateways for illicit trade. This seizure underscore our commitment to ensuring that NAIA remains a secure entry point where public safety and the nation interest are always protected. Lumantad said, agay. Nako po, talaga naman. Matindi. Magkano ang halaga niyan, guys? 47.634 million. Woo! Mabuti naman talaga bantay sa lakay talaga ito ating mga autoridad. Dahil kung ito ay nakalusot, wala na. Maraming masisirang buhay, mga kababayan. Kung sa panahon ni Poncio Pilato ito, lusot ito, malamang. Kasi alam nyo, nung panahon ni Poncio Pilato, mga kababayan, wala po tayo nakikita ng ganitong kalaking mga milyon na kontrabando na galing sa mga high value target. Wala yung mga ano lang nandyan lang mga sasya lang sa palengke. Yun lang kaya nilang hulihin. Ayan ito po yung mga pinaka highlights. Bahagya lang mga kababayan. Ayan Ito, BOC NAIA size, 47 million worth of, alam nyo na mga kababayan, Antindi ano po ang kapalagayan nyo. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Kudos naman talaga sa mga autoridad natin. Ganun dapat ang manghuli. Dapat bulto-bulto, di ba? Hindi yung tingi-tingi lang. Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tingi-tingi lang, mga pipitsugin lang nahuli, pero ito matindi, gabulto mga bes. Kaya saludo tayo sa Marcos administration. Thank you for watching mga beswa. At least walang natukhang. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines.